Ganito kami maglitsyon sa probinsya. At ano bang sikreto kung bakit masarap ito? For today's video, magluluto tayo ng isa sa paboritong pagkaing Pinoy. Sa videong ito, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano mga ricados ang nilagay namin at kung bakit masarap ang lechon na ito. Tara, simulan na natin. At ayan, nakabili kami ng mga around 30 kilos na baboy at kami na nagkatay nito para makasave tayo. Sa mga spices naman, gumamit tayo ng tanglad or lemongrass, garlic, onion, at sa tiyan naman naglagay kami ng mga around 1 kilos of shrimp or hipon para masalang sumarap ang ating lechon. Ayan, naglagay tayo ng rock salt. At ang nilagay natin dito is around mga 300 to 400 grams lang. Of course, adjust nyo lang ang taste mga mommies according sa inyong panlasa. At ito na ang ating tanglad or lemongrass. Isa-stuff na natin ito sa gilid. At saka sa tiyan or ibang parte ng ating lechon. At nag-add din kami ng maraming bawang at saka sibuyas. Of course, may iba't ibang paraan sa paglilitsyon mga mommies. Depende sa kung saang lugar tayo nakatira. Ito na ang mga spices na nilagay natin. Bawang, sibuyas, at meron din tayong bay leaves. At dito gumamit kami ng straw at tinatahin na yung red part ng ating baboy kasi nag-stuff tayo dito ng hipon. At sa makikita nyo na madami tayong spices na nilagay para mas maging masarap at flavorful ang ating lechon. So meron din tayo ditong red bell pepper at nilagay ito sa tiyan at sa gilid ng ating baboy. Siyempre, meron din tayo ditong spring onion, pangdagdag sarap at flavor na din. Of course, may iba't ibang paraan tayo sa paglitsyon mga mommies, kaya i-comment nyo kung paano kayo maglitsyon sa inyong probinsya. So, gumamit din kami dito ng Vitsen or Ajinomoto. Siyempre, mas maging umami ang flavor natin or kung ano man ang ating niluluto kapag gumamit tayo nito. But of course, in moderate amount mga mommies ha, huwag sobra kasi ang sobra nakakasama. At ayan, tinatay na natin yan sa inner part ng tiyan ng ating baboy. Gumamit tayo dito ng straw, pwede namang abakain yung gamitin, or yung uway na tinatawag sa Bisaya na ginagamit panggawa ng rattan chair. But dito sa amin, nakasanay namin ng straw ang aming gamitin kasi mas madali. At sabi nila, made of seaweed or gusto naman ang straw natin na ginagamit pang tahi ng lechon. So ayan, at ayan, tinatak lang natin para masil ang tiyan ng ating baboy. At gumamit kami dito ng wire para pangtali ng panang baboy at para masecure naman ito. So meron tayo ditong buko juice. Ginagamit natin ito panghugas ng balat ng ating baboy para maganda ang pagkapula ng ating baboy kapag ni-roast natin ito. Ito na, nag-start na tayong mag-roast. And it would take around 2 to 3 hours para maluto ang ating lechong baboy. At ito na, mag-brush na tayo ng oil. Gumamit pala tayo dito ng olive oil kasi masarap itong gamitin sa ating lechon. Ito na, mag-start na tayo mag-brush gamit ang ating improvised na brush na made of banana stalk. O diba, napaka-creative talaga ng Pinoy. Ayan na, naging pula ng ating lechon at ang sarap tingnan. Napaka-crispy. Kino-continue lang natin ang pag-brush para maging crunchy at crispy ang balat ng ating lechon. Ito na, hahanguin na natin. Ready to serve na ang ating napakasarap, crunchy at crispy lechon with shrimps. Siyempre, excited na tayong tikman ito. Tingnan at tikman natin kung crunchy pa talaga ang balat nito. At since 30 kilos lang ang baboy na ginamit natin, yung kabuuan na lechon na ito is nasa around 15 to 18 kilos lang. Medyo maliit ito kung ikukumpara sa mga lechon na nabili nyo. At yung meat nito is napaka-soft and tender kasi bata pa ang baboy na nabili natin. At ito na, tinikman na natin ang balat na nasa bandang puwet nito. O diba, ang sarap na bagong luto at napaka-crispy ng balat ng ating lechon. At ito na, hiniwa na natin ang tiyan nito. At makikita na natin ang shrimp na nilagay natin kanina. Napakasarap, napakalanamnam, at sakto talaga ang lasa dahil sa mga spices na nilagay natin. Ayan lang po mga mommies. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy.